Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, senior women's at youth. Abay mahal ko yan si diday ko. Diday ko, diday ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up, feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mo tama. Alo pagway na nagana, lamang tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow.
Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Sadyang mahalaga ang buhay sa
good morning mga ka-EBN! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po dito sa EBN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Jude sa programang Get Involved! May mga pag-uusapan tayo mga kaibigan. Diretso tayo sa usapin natin na, di ba, medyo nagkakaroon naman ng problema sa Middle East. Talagang patuloy na naman yung tension dyan sa Middle East. US versus Iran. At sinabayan pa ng Saudi Arabia. At siyempre yung Israel, So yun, basta nagkakaroon din ng tension or sabihin natin gera. So ibig sabihin mga ka-EBN, nagkakaroon naman tayo ng oil crisis at malamang mabalik naman tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya nga, nagkaroon baga ng panawagan o ang ating PBBM na kakaroon ng ayuda, di ba? Nakita naman natin sa social media na magkakaroon siya ng ayuda, lalong-lalo na ang mga dapat tulungan, yung mga mahihirap. Sabi nga, I think 5,000 to 2,000. Sabi natin yung 2,000, minimum is 2,000. Isahan lang po yan. Kung hindi po ako nagkakamali, isahan lang nabigay po yan para daw po makatulong sa ito nga nangyayari naman na crisis na mauulit na naman. Kaya lang, sabi ko mga ka-EBN, marami tayong mga kababayan na talagang hindi lang po mga mahihirap. Sabihin na natin, mas binibigyan ng priority yung mahihirap. So, at sinasabi nga, ang mga middle income earner, siyempre po, sabi nga, naghihirap din po yan, mga ka-EBN. Mamaya pag-usapan natin ang middle income earner. Sabi nga, dito sa, ito nga, na oil crisis na nangyayari sa atin, sa bansa natin, na paulit-ulit na lang. So, kung paulit-ulit na lang, mga ka-EBN, na ang krisis sa langis, hindi na sapat ang pansamantalang tulong o pagbawas ng buwis. At, siyempre, kailangan ng mga pangmatagalang, konkretong programa na tatapusin ang ating pagiging vulnerable sa gulo at pagtaas sa presyo sa ibang bansa. Siguro mga ka-EBN, salita nga yung PCO, yung natin, yung sa Palace, si Auntie Claire, regarding po doon sa sinasabi na talagang uunahin muna yung mga mahihirap. Kasi yun nga, sa madaling sabi, walang budget. Ibig sabihin na tama lang ang budget, kaya inuna muna yung itong mga vulnerable. Sa pananaw ko lang mga ka-EBN, na sa ganun na paulit-ulit na nagkakaroon tayo ng krisis sa langis, siyempre, lalo na sa mga maliliit na bansa, kagaya natin, apektado talaga tayo, sa mga ganitong bagay na to. So, sa ganitong sitwasyon, dapat po, magkaroon po tayo ng mga komprehensibo o konkretong, programa, para hindi tayo talaga nabibigla sa mga ganitong mga pangyayari. Ito nga, particularmente sa oil crisis na naman. Talagang yun na naman ang mangyayari. Siguro,
ang dapat nating gawin, una siguro, pagka ito sa aking pananaw lang mga ka-EBN, na pagkaroon ng tunay na pananggalang sa supply at presyo. Ano? At bumuo ng pambansang reserba ng langis. Itatag ang Strategic Petroleum Reserve. Siguro meron naman nito. Ano daw kaya? Hindi lang tayo siguro sabing updated, ano. Pero, yun na nga, ito nga, hindi lang nakadepende sa tago ng pribadong kumpanya. Kasi mga kumpanya, meron yan eh. So, di ba, na may hindi bababa sa 30 to 60 days na supply. Handang ilabas kapag nagkulang o nagtaas ng labis na ang presyo. Pero kung maalala nyo nung unang tama nito na tension sa sa Middle East, 'di ba? Nagkaroon tayo ng magandang mga programa din, ano, kaya lang panandalian na, at sabi nga meron tayong oil reserve, sabi na ng pamahalaan na talagang aabot ng ilang araw 'yun, ano? So, yun nga, isa yun siguro sa nakikita natin na dapat talaga meron tayong tinatawag na reserve, ano? Strategic Petroleum Reserve. At iba't ibang pinagkukunan, sabi nga, wag lang sa gitnang silangan. Makipagkasundo ng direkta, government to government, pwedeng sa Malaysia, sa Brunei, Indonesia at ibang bansa para hindi tayo abala kapag sarado ang Strait of Hormuz o Malacca. Di ba? Mga ka-EBN? At syempre, matatag na pondo para sa pagpapatatag. Ipatupad ang Oil Price Stabilization Fund na nakahandang pondo para hindi biglang tumaas ng malaki. Tumaas ng malaki ang presyo sa mga panahong maalon ang merkado at subaybayan ng maigpit ang presyo para walang pandaraya. At ito pa yung mabilis na proseso ng pagtugon. Sabi nga natin mga ka-EBN, ipasa at gamitin ang Kalinga Act. Ano yan? Kapag lumagpas sa itinakdang pagtaas o kapos na ang supply, maaari nang magpatupad agad ng mga hakbang nang hindi na naghihintay ng matagal na pag-aproba. Mga ka-EBN. Pangalawa po, bawasan ang pag-asa sa langis. Pinakamatagalang solusyon. Ito. Bilisang paglipat sa likas na enerhiya. Ano yan? Sabi nga, palakasin ang solar. Diba, mostly ng mga Pilipino gumagamit na ng solar. Na dapat mas makakatipid tayo kung solar ang gagamitin. Alternatibo yan sa energy. Hangin at geothermal. Ayan. Layuning 35% ng enerhiya ay galing sa renewable pagsapit ng 2040 at 50% sa 2050 para hindi na kailangang magsunog ng krudo sa pagpapakuryente. At sabi nga, palakasin ang biofuel. Dagdagan ang halo ng coco diesel at ethanol mula sa lokal na pinagkukunan. Gawing 10% ang halo pagsapit ng 2028 para bawasan ang dami
ng inaangkat na langis. Di ba? At palawakin ang lokal na paghahanap. Bilisan ang pagpapaunlad ng Alegria Oil and Gas sa Cebu, Leyte at Malampaya. Bawasan ang ating 99% na pag-asa sa inaangkat na langis. Naku naman, grabe. At modernisasyon ng transportasyon. Palawakin ang pampublikong sasakyan, ipatupad ang Public Utility Vehicle Modernization Program na may halong dikuryenteng sasakyan at magbigay ng insentibo sa mga pribadong sasakyang lilipat sa kuryente. Dahil mga ka-IBN, dahil 67% ng langis ay napupunta lang sa transportasyon. Gets nyo ba? Ha? Na dahil 67% ng langis ay napupunta lang sa transportasyon. Dapat gets nyo, no? Para ito yung ipagtanggol ang kabuhayan at pagkain. Tiyak na tulong sa mga pinakaapektado. Sa halip na pangkalahatang ayuda, ibigay ang suporta sa tsoper. Una, magsasaka. Pangalawa, mangingisda. Pangatlo, at maliliit na negosyante. Panglima, ay pang-apat. Kasi mga ka-IBN, sa pamamagitan ng pautang na walang interes, kagamitan at garantiyang bilihan ng kanilang ani para hindi sila laging umaasa kapag nagtaas ang presyo. Ayan, palagi na lang tayong ganun, pabalik-balik tayo, paulit-ulit tayo. Pag ganun na lang na panandaliang ayuda, talagang walang mangyayari po sa atin. Naway natin gawin niyang long-term na program para magkaroon tayo ng komprehensibo at konkretong programa na para po sa mga sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap at kahit yung mga middle income earner. Ayan. At mga sistemang hindi masisira. Maglagay ng mga cold storage at kagamitan sa mga sakahan at daungan. Ayan, at sabi nga, para hindi masayang ang ani at hindi tumaas ang presyo ng pagkain dahil lang sa mahal na krudo. Gets ba, mga ka-IBN? At pang-apat, pagbabago sa sistema at pamamahala. Suriin at ayusin ang batas sa langis. Baguhin ang Oil Deregulation Law. Siguraduhin may sapat na kapangyarihan ang gobyerno na bantayan. Tigilin ang pangdaraya at makialam kapag kailangan nang hindi sinasakripisyo ang kalayaan ng merkado. At ito pa, palakasin ang kakayahan ng DOE, Department of Energy. Bigyan ng sapat na pondo, eksperto at kapangyarihan ang ahensya para makapagplano ng maaga at makipag-ugnayan sa ibang bansa. Gets ba, mga ka-IBN? At isama sa pagtuturo. Sabi nga, ituro sa mga paaralan at barangay ang pagtitipid sa enerhiya at paggamit ng alternatibong kagamitan para magbago rin ang ugali ng mga mamamayan. Sabi nga, ang tunay na layunin, ang paulit-ulit na krisis ay hindi malulutas ng pansamantalang tulong lang. Ang kailangan natin ay hindi na tayo dapat maging vulnerable.
na kahit anong mangyari sa ibang bansa, mayroon tayong sariling supply, sariling enerhiya, at matibay na sistema para hindi tayo laging naghihirap tuwing may gulo sa ibang dako. Sabi niyan, Sir Dutch, galit ka ba? Ano ka ba, magkakandidato? Ay, hindi naman po. Nagpapaliwanag lang. Hindi naman tayo nagiging emotional. Di ba? Kailangan kasi malaman ng ating mga kababayan. Di ba, mga kaibigan? At sabi nga, kung sa ayudan lang naman kasi ang mahihirap, siyempre, paano ba yan? Paano yung mga middle income earner naman na sinasabi? Di ba? Ako sa tingin ko tama ako dyan di ba? Na madalas nakakalimutan o hindi isinasama ang mga middle income earner kahit sila rin ay nagbabayad ng buwis, nagtataguyod ng ekonomiya at mabilis ding bumagsak sa hirap kapag may krisis. Tandaan niyan mga kaibigan, yan ang pananaw ko dyan Talagang may sasabihin na, Sir Luz, mali ka dyan. Hindi, ako makikipag-queen ako dyan. Kasi na-experience natin sa panahong ito, sa presenteng ito, na madalas nakakalimutan o hindi isinasama ang mga middle income earner kahit sila rin ay nagbabayad ng buwis. Nagtataguyod ng ekonomiya at mabilis iding bumagsak sa hirap kapag may krisis. Hindi sila mayaman. Karamihan ay may kita na sapat lang sa pang-araw-araw. May inuupahan o binabayarang bahay, nagpapaaral ng mga anak at walang sobrang ipon na pangmatagalang pagtitiis. Yan ang dapat malaman ng ating pamalaan, ng ating gobyerno. Ito pa narito ang patas, praktikal at pangmatagalang paraan para tulungan din sila. Hindi lang basta mamimigay ng pera, mga kaibigan, magbibigay ka lang ng pera, kundi pagtanggal ng bigat at pagbibigay ng pagkakataong makabangon. Bakit sila kailangan isama itong mga middle income earner, mga kaibigan? Kayo, bakit kayo dapat isama yung mga middle income earner? Taas ng kami dyan. Diba? Ayon sa pag-aaral ng PIDS, ano yung PIDS? Nakalimutan ko yun, yung Philippine Institute for... nakalimutan ko, mamaya, i-ikan ko yan. Pero meron yan, yung PIDS, ang lower middle hanggang middle, merong sabihin natin 27,746 pesos to 97,111 kada buwan ang pinaka-vulnerable. Sapat lang ang kita nila sa normal. Pero kapag nagtaas ang langis, bilihin o nagkasakit ang pamilya, nagiging bagong may hirap sila. Sila ang pinakamalaking bahagi ng manggagawa, maliliit na negosyante at profesional. Ulitin ko sila ang pinakamalaking bahagi ng manggagawa, maliliit na negosyante at profesional. Kapag bumigay sila, bumagal ang takbo ng buong ekonomiya. Ayan, nagbabayad sila ng buwis. Kaya makatarungan na may balik din sa kanila kapag kailangan. Mga konkretong tulong, hindi lang para sa mahihirap. Una nga dyan, yung pansamantalang pagbawas ng gastos. Hindi direktang pera. Bawas o pagpapaliban sa buwis. Ipagpaliban muna ang income tax. Pakinggan nyo
kung itong aking pananaw ay tama, ipagpaliban muna ang income tax o dagdag na kontribusyon sa PhilHealth, pag-ibig sa panahon ng krisis, o ibalik ang 250,000 pesos na exemption na walang dagdag na kaltas. Oh. Ano kaya? Challenge ito o hamon ito sa gobyerno. Diba? At ito pa, diskwento sa langis at kuryente. Bukod sa mga tsuper, bigyan din ng targeted discount ang mga pribadong sasakyan, maliliit na negosyo, at pamilyang gumagamit ng LPG. Hindi lahat, pero pasok sa tiyak na kita. At pagpapaliban ng bayad, ipatupad ang 3 to 6 months walang parusa o dagdag na interes sa pagbabayad ng housing loan. SSS, pag-ibig na nautang, at kuryente, tubig, hindi tuluyang pagpapatawad, kundi pagpapahaba ng panahon. Ha? Gets ba? Gets, mga ka-ABN. Ay, nako. Pangalawa, yung madaling mapuntahan ng tulong kapag may kailangan. Kailangan ang AIX. Alam niyo naman ang AIX ng DSWD, ano? Ayon na rin sa DSWD, bukas ito sa lahat. Hindi lang may hirap. Basta may sapat na patunay na apektado sila ng krisis o biglaang gastos. Tanggalin ang Certificate of Indigency. Palitan ng simpleng patunay na kita ng at sitwasyon. Paano kaya? Paano ba kaya? Paano ba yun? Ano? Tanggalin daw ang Certificate of Indigency. Oh. Sana ganun, ano? Napalitan ng simpleng patunay na kita at sitwasyon. Kahit nga sa media industry, ganun din. Nasa pumapalo sa low at saka middle income earner. Diba? Yan, ano? Mabilis na pautang. Maglaan na walang interes o mababang interes na pautang hanggang 20,000 pesos to 50,000, pambili ng gamit, pampaaral o pambayad sa kuryente na babayaran sa loob ng 1 o 2 taon. Ha? Siguro laban sa siguro laban sa crisis, ano? Magkaroon ng mababang halagang siguro na sasagot sa 3 buwang gastusin kapag nawalan ng trabaho o bumagsak ang kita dahil sa sakuna. Paano yung suporta sa kabuhayan at negosyo? Maliliit na negosyo, syempre bigyan ng pansamantalang pagpapaliban sa buwis, sa kita at permit fee. Ano? At tulong sa pagbili ng matipid na kagamitan o alternatibong enerhiya. Sa transportasyon naman, diskwento sa pampublikong sasakyan para sa mga empleyado at insentibo sa paggamit ng bisikleta o paglalakad para mabawasan ang gastos sa pamasahe. At ito nga, yung pang-apat, patas na sistema ng pagpili. Huwag piliin sa mahihirap lang. Gumamit ng vulnerability assessment. Ulitin ko paano, huwag piliin sa mahihirap lang. Gumamit ng vulnerability assessment. Kasama ang pamilyang may kita na lampas sa 4-piece pero kulang-kulang pa rin ang ipon. Magtakda ng saklaw. Halimbawa,
20,000 pesos hanggang 150,000 pesos na kita kada buwan. Pasok sa tulong na ito. Pero iba ang halaga o uri ng suporta kumpara sa pinaka mahihirap. Ay, yan naman pala eh. Dapat ganun talaga ang ating gobyerno. Siyempre mga kaibigan, ang tunay na layunin, hindi ito para magbigay ng limos. Kaibigan, ulitin ko, hindi ito para magbigay ng limos, kundi para hindi sila bumagsak sa kahirapan. Gets ba? Para hindi sila bumagsak sa kahirapan. Mapanatili ang kanilang kakayahang magtrabaho at magbayad ng buwis at hindi tayo magkaroon ng mas maraming pamilyang aasa na lang sa tulong habang buhay. Sa madaling salita, ang tulong ay dapat walang iiwanan or walang maiiwan. Hindi lang ang nasa pinakaibaba, yung mga nasa laylayan na sinatawag, kundi pati na rin ang nasa gitna na pumipigil sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Ating pamahalaan, ekonomiyang bansay ating babantayan. Ayan nga, narinig nyo sa background ko, ekonomiya ay babantayan ni Sir Dudes. Laban, katotohanan lamang. Di ba? Katotohanan lamang. So, ito pa, mga kaibigan, anong maikning panukala o pahayag na pwedeng ipasa o ibahagi, ha? Sa ating gobyerno. Kay Sadus, balita ay Sa pananaw ko, ito akin lang talaga ito, narito ang maikli, malinaw at formal na panukala at pahayag, pwedeng ipasa sa kinatawan, ibahagi sa social media, o basahin sa pagpupulong. Panukalang pan-suporta sa mga middle income earner sa panahon ng krisis. Sa tuwing may krisis, tulad ng pagtaas ng presyo ng langis, bilihin o sakuna, karaniwang nakatuon ang tulong lamang sa mga pinakamahihirap. Gayunpaman, ang mga middle income earner, mga empleyado, maliliit na negosyante, profesional, ay lubos ding naapektuhan. Sila ang bumubuo sa gulugod ng ating ekonomiya, nagbabayad ng buwis at walang sapat na ipon upang tiisin ang pangmatagalang pagtaas ng gastusin. Kapag sila ay bumagsak, lalong hihina ang takbo ng bayan. Tandaan nyo yan. karapatan ang mamamayan ay ipaglalaban. Karapatan ng mamamayan na dapat ipaglaban. Ayon sa aking background, music background, kaya gusto ko itong ginawa kong background na to. Si Sir Dudes. So ano ba panukala mga kaibigan? Una, palawakin ang saklaw ng tulong. Isama ang mga pamilyang may kita na 20,000 pesos hanggang 150,000 buwanan sa mga programa ng gobyerno sa panahon ng krisis. Pangalawa, magbigay ng kaluwagan, hindi lang pamimigay. Ipatupad ang pansamantalang pagpapaliban ng buwis, bayarin sa pautang at dagdag na kontribusyon at magbigay ng diskwento sa kuryente, langis at pamasahe. Pangatlo po, tandaan niyo yan mga kaibigan, lalo na sa parte ng gobyerno, yung mga mambabatas natin, at mga kinatawan natin dito, at mga mga
nasa lokal, ano? Oh, ito na pangatlo na ako, mabilis na access sa suporta. Tanggalin ang mahalagang proseso or mahabang proseso at hindi na kailangan ng Certificate of Indigency. Batayan na lamang ang patunay ng kita at pagiging apektado. Pang-apat, pangmatagalang proteksyon. Isama sila sa plano na siguro laban sa krisis at suporta sa kabuhayan upang hindi sila tuluyang bumaba sa kahirapan. Pangwakas na panawagan, mga ka-EBN. Ha? Pangwakas na panawagan. Karapatan ang mamamayan. Huwag nating kalimutan ang mga nasa gitna. Ang tulong ay dapat walang iniiwan. Hindi lamang para sa pinakamababa o nasa laylayan, kundi pa rin sa mga pumipigil sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Ang pagtulong sa kanila ay pagtulong sa buong Pilipinas. Sapat bang pagkain sa hapak ay handa? May payag para sa social media. Ha? Ito ha? Ito. Ano kaya? Sabi nga, hindi lang ang mahihirap ang nahihirapan tuwing may krisis. Iyong tinig Ang mga empleyado, sa programa inggit maliliit na negosyante, balita ay at pamilyang sapat lang ang kita ay mabilis ding bumagsak kapag nagtaas ang presyo. At sila rin ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Panahon na para palawakin ang tulong. Ito ang programang gigising sa bansa. Isama ang middle income earners sa kaluwagan. Ha? Check. Huwag puro ayuda. Economy Bigyan ng kakayahang makabangon ng kusa. Check. Ha? Walang dapat na maiwan sa ganitong krisis na nangyayari sa ating bansa. Ang tulong ng gobyerno ay dapat para sa lahat ng Pilipinong nangangailangan. ting kay seduce balita ay dakarating. Diba? So, kaya baga mga ka-EBN na palagi lang natin na nakikita yung may hirap, totoo talagang na dapat unahin ang nasa laylayan. Kasi talaga yung silang may hirap eh. Pero, tandaan po natin mga ka-EBN na ang mga middle income earners na talagang sila rin ang bumubuo ng ating ekonomiya, na sabing nagpapatatag ng ating ekonomiya, dapat gawan din na nating paraan. Siguro, yung sapat na rin yung sinabi ko kanina na ano ang dapat ibigay din sa kanila na hindi rin po sila talaga mahirapan. Sinabi ko na kanina, kung hindi niyo pa na-gets, i-replay mo nyo na lang ito pong aking sinasabi. Kasi ako po ay talagang sumasang-ayon ako at ina-advocate ko rin na ang mga middle income earners, kasi sila rin po talagang apektado sa ganitong sitwasyon, sa ganitong panahon, na talagang sila rin ang nagbubuhis para lang lumakas ang ating ekonomiya. Dapat maintindihan rin po yan ng gobyerno. Ekonomiyang bansay ating Diba? babampayan. So, yun ang dapat nating
dapat gawin, dapat sabi nating pangalagaan ng ang ating mga middle income earners. Ano? So inabot na ako ng oras mga ka-ABN sa itong sa programa kong ito. Sana ito ay maging gabay din, lalong-lalo na sa ating gobyerno, na kung mali ako, usigin nyo ako. Ha? Kasi ako rin na nararamdaman ko rin yan eh. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network with our General Manager Sergio Alejandro B. Alianza Jr. and ating CEO ng Dalaga Home Depot, Ma'am Sel Natur, at ating sa mga nakikita natin dyan sa screen, ang ating mga sponsors. Thank you so much po. At syempre sa ating technical on board, walang iba, Sir Jonathan. And of course, si Sir Dude sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.